Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mr. Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop sa Lazada and Shopee. And meron na rin sa TikTok. So, pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Meron tayong New Moon in Leo ngayong araw na to, August 16, 2023 at 5:38 p.m. Philippine Standard Time. So for manifestation and New Moon rituals, pwede nyo pa rin gawin yan hanggang kinabukasan ng madaling araw hanggang 3 a.m. So itong New Moon in Leo is about a birth of creativity, expressing and healing your inner childhood, boosting your confidence and your courage. So, ang opportunity rito is how are you going to develop your inner strength na mas lalo mong palalakasin yung loob mo na sumubok ng mga bagong bagay na kinatatakutan mo. Dahil iniisip mo, what if hindi yun mag-work for you? What if mag-fail ka? So, ngayon, this is something that you need to improve on sa sarili mo na mas magkaroon ng lakas ng loob. And another opportunity for you is to expand your creativity. Na maaring meron ka pang mga kakayanan na pwede mong gawin, na pwedeng maging source of income or anything that will improve your life, your living situation. And you'll never know kasi hanggat hindi mo sinusubukan na dito ka pala, madidiscover mo yung sarili mo na dito ka pala magaling, nagkakaroon ka ng satisfaction sa ginagawa mong yan, or dito ka makakaranas ng fulfillment sa buhay. So it's about you expanding your creative ideas, na putting your creative ideas into action. And of course, ang goal natin dito is to avoid drama. Dahil minsan kasi nagpapadala tayo sa emotion natin, which is okay lang naman na we have to face our feelings but not in a very dramatic way na kung saan we're just wasting our energy towards that. And lalo na kung hindi naman tayo involved sa isang dramatic situation, so might as well avoid that para makaiwas na rin tayo sa absorption ng energies ng iba. Okay? Lalo na kung negative yon. So, another thing is to overcome your ego. May mga bagay na pinaglalaban tayo kasi gusto natin na patunayan na tayo ay tama. Pero may mga pagkakataon na sinasayang na lang natin yung energy natin doon na patunayan sa iba na tayo ay tama. May mga pagkakataon na yung mga sinisharean natin ng ideas natin or ng mga bagay na gusto natin gawin is hindi tayo naiintindihan. So, it's just a waste of time for some of you kung gagawin natin yon. So, mas maganda na mag-focus na lang tayo doon sa mga taong naniniwala sa atin. And syempre, number one doon is yung ating mga sarili. No? Para makaiwas na sa drama sa buhay. Dahil minsan kasi, gusto nating ipaglaban ng isang bagay na, hindi naman talaga acceptable sa iba. So, hayaan nyo na lang sila kung hindi sila open to that. Kumbaga sabi nga I don't have the need to be right, no? Hindi mo kailangan maging tama sa lahat ng oras. And just let go of that, of the control. At mas mag-focus ka doon sa mga goals mo kung paano mas ma-improve ang iyong sarili. And for you, Gemini, ang New Moon in Leo ay mangyayari sa inyong third house of communication, your thinking, your thoughts, your mindset, and also your community, and you're learning your thought process. So, I think mas magiging creative ka ngayon, especially if you are in the, creative writing, no? Kung mahilig ka magsulat, mahilig kang makipag-communicate, especially if you are a content creator or as a social media influencer. So, you can use this energy na mas lalo mong ma-manifest yung mga goals mo regarding sa kung ano mo ang binubuo mo ngayon na community.
So, meron lang tong challenging aspects sa Jupiter and Uranus and Taurus in your 12th house. So, may tendency na mag-overthink ka ng mga bagay na gusto mong ma-accomplish at a short period of time. So, may mga bagay na hindi minamadali. May mga bagay na kailangan maging patient tayo in waiting. But at the same time, we are still working towards it, na hindi tayo napapagod na ipagpatuloy yung laban natin dahil we'll never know kung kailan to magbubunga, no? And ang importante is hindi rin tayo nagpapa-apekto sa opinion ng ibang tao kasi syempre 'di ba, pag binigyan mo na ng focus yung tingin sa'yo ng tao, yung perception sa'yo ng tao, parang lagi mo na lang silang ipiplease or kung anong gagawin mo, anything na acceptable lagi sa kanila. But we can't please everybody. You know, ang importante dyan is you are taking care of your mental health, you are taking care of yourself, meron kang paniniwala sa sarili mo, meron kang confidence. And I also see you na may mga community or group of friends na sumusuporta sa'yo. Kasi Moon, Sun, and Venus ay nakatrine siya sa Chiron and North Node in Aries. So I think you're going to create a bigger audience or a community wherein meron talagang mga tao na sumusuporta sa ginagawa mo, sa career mo, sa trabaho mo, sa mga bagay na kine-create mo. And meron din tong challenging aspect sa 8th house, which is other people's money. So, be very careful lang sa mga papasukin mong mga investments during this time. You have to make sure na pinag-isipan mong maigi, pinag-aralan mo, kasi baka magkaroon ka lang ng frustrating energies dito kapag hindi nag-workout yung ine-expect mo. Okay? And especially if this is concerning also sa career mo, dahil maaring meron kang mga maging decision making na bugso ng damdamin sa trabaho mo, yung tipong bigla ka na lang nag-resign kasi nakaaway mo yung boss mo. Yung mga ganon. So, you have to make sure na you are prepared sa mga actions na gagawin mo, yung mga consequences ng mga actions mo. But, I also see you na being redirected, no? Yung iba sa inyo, merong change, may pagbabago sa inyong career na mas magfo-focus kayo sa creative side ninyo rather than working for someone, becoming an employee, working sa isang company. So, this is you na focusing on being more self-employed or pagiging entrepreneurial, having your own business. And some of you, maaring magkaroon din kayo ng challenge pagdating sa pag-e-end ng isang chapter ng life nyo na hindi na talaga nagwo-work for you. So, this can be a career or a situation or connection with a friend or sa community or grupo na kinabibilangan mo na hindi ka na nagre-resonate kasi people change. Kasi sometimes, nag-iiba talaga yung pananaw natin na at this point, naniniwala tayo sa pinaninindigan ng isang community and then after a few years, nagkakaroon tayo ng enlightenment, ng realization, and then we change our perspective and our belief system. So, for some of you, magkakaroon ng shift pagdating doon. You're going to be working more with your soul family na kung saan nagkakaintindihan kayo sa certain goal pagdating sa pagtulong rin sa iba or certain goal pagdating sa mga gusto nyong i-pursue sa buhay when it comes to your dreams. Okay, so let's see kung ano pa for you, Gemini, ngayong New Moon in Leo. You have the 3 of Wands. Ayan. This is expansion. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong project or career or opportunity sa ibang lugar. Pwede tong sa ibang bansa or malayo sa kinalalagyan nyo ngayon. Yan, merong commitment dito. This can be a committed job or career elsewhere na kung saan mas madadagdagan yung kaalaman mo. Mas may upgrade ka ng knowledge mo. You also have the 8 of Swords. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na wag nyong hayaan na maging stagnant yung situation nyo. Lalo na kung nakikinig kayo sa sinasabi ng ibang tao or opinion ng ibang tao sa inyo na hindi nyo kaya. So, lagi nyo isipin na marami kayong kayang gawin kung maniniwala lang kayo sa inyong kakayanan. Ayan. And of course, kuha tayo ng mga moon cards dito. So, itong New Moon in Leo, it's time to shine. Ayan. Shine from within.
ito na yung panahon na patunayan mo sa sarili mo yung mga bagay na kaya mong gawin. And confidence is your key to success. So kung ikaw ay naniniwala sa sarili mong kakayanan, mas magiging madali sa'yo na maging successful. Okay? So that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.